na kung hiniwalayan ka man niya, kailangan mo talagang itatak ito utol. Na ang pinakamagandang mentalidad talaga is ipakita mo kung sino yung sinayang niya. Yun, what's up? Ayan, kamusta mga utol, and then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. So syempre, usapang pag-ibig na naman. Dahil ito, dagdagan ko na naman ang inyong mga kaalaman. Kasi ito ha, ang magiging topic natin sa video na ito is tamang gawain kapag nami-miss mo yung ex mo. Okay? So ito mga utol, ituturo ko sa inyo yung mga tamang gawain or dapat ninyong gawin once na nami-miss ninyo yung mga ex ninyo. Na kung minsan is mas lalo pa itong nagpapahirap sa inyo na makapag-move on at saka nakapagbibigay talaga ng distractions. Okay? So ito mga utol, para makapag-move forward na rin kayo, para makapag-step forward na rin kayo sa bagong journey ng buhay ninyo. Yes, na which is takpan nyo na sana yung dating aklat and then magbukas kayo ng panibagong aklat. Okay? So ito ha, huwag na nating papatagalin pa. Unang-una is huwag magparamdam. Yes. Ito ha, actually kung minsan lalong-lalo na talaga sa mga kababaihan na yung automatic na nagagawa nila once na nami-miss nila yung mga kalalakihan o yung mga exes nila ay nagpaparamdam. Nagpapapansin. Yes, na yung tipong magme-message pa. Yes, mag-reach out. Yes, karamihan din sa mga kalalakihan is lalong-lalo na kapag nakainom or lasing. Yes, once na nami-miss nila yung ex nila is magpaparamdam, tatawag, magmi-miss call, magmi-message. Hindi kinabukasan is nahihiya na. Once na natanggal na yung amats. Okay? Pero ganun pa man mga utol, hindi po ito nakakatulong. Which is hindi rin ito nakakabuti pagdating sa sarili mo. Na mas lalo mo lang binababa yung value mo. Okay? So ngayon, kailangan mo talaga is huwag na huwag kang magparamdam. Kahit sabihin pa natin na nami-miss mo siya ng sobra-sobra. Kailangan mo talagang pigilan yung sarili mo utol. Kailangan nating bigyan din ng respeto yung sarili natin. Kontrolin mo ng maigi. Disiplina ang kailangan. Okay? So yun ha. And then ito, yung pangalawa natin is divert mo yung isipan mo. Okay? So ito mga utol, once na nami-miss mo yung ex mo is kailangan mo talagang i-divert ang iyong isipan. Na kung siya at siya yung pumapasok sa iyong isipan is kailangan talaga ay mag-isip ka ng ibang bagay. Mag-focus ako sa gawain na ito. Mag-focus ako sa work ko. Kasi hindi naman nakakatulong. Which is not good talaga utol. Na siya at siya na lang yung iisipin mo. Actually, you are just wasting your time lang. Kapag siya at siya yung palagi mong iniisip. Yung ex mo. Kapag ex na utol kailangan mo na talagang kalimutan. And then mag-focus ka na sa mga bagong gawain mo na mas lalong nakakatulong talaga sa buhay mo. Okay? So yun ha. And then ito yung pangatlo natin is huwag mag-emote sa social media. Yes, isa pa ito na gawain talaga. Lalong-lalo na rin sa mga kababaihan na once na nami-miss nila yung mga exes nila ay nag-e-emote. Nagpapapansin sa social media. Yes, nagpo-post ng mga emotional quotes na kung ano-ano pa dyan. Na yung tipo talaga na parang nasasaktan, kumukuha ng simpatsya. Pero again mga utol ito po ay hindi talaga nakakatulong. Mas lalo ka lang pagtatawanan ng ex mo. Mas lalo mo lang binalidate na kahabul-habul talaga siya. Mas lalo mo lang din binalidate na nagpaparamdam ka pa sa kanya. Okay? So which is, pangit po ito tignan pagdating sa sarili mo or pagdating sa side mo. So yun. And then ito, yung mga apat natin is magpaka-busy. Yes, napalagi ko rin talaga itong pinapayo. Once na nami-miss mo yung ex mo, wala kang ibang gagawin. Yes, magpaka-busy ka utol. Like I said kanina is i-divert mo ang iyong isipan sa iba't ibang gawain. Huwag puro siya. Actually, ikaw po yung nakakakontrol ng iyong isipan. Na instead siya at siya yung iisipin mo, pwede mo talagang ibaling ang iyong isipan sa ibang gawain. Now, teka lang, huwag ko siyang isipin. Mag-focus ako dito sa trabaho ko. Ito talaga yung nakakatulong sa akin.
ito po talaga ang mas nakakainam na dapat kong gawin. Yes, ganyan dapat. Like I said na rin dati ha, na kung kakasaing mo lang is pagsaing ka ulit. O ipagsaing mo yung mga kapitbahay ninyo. Yes, kung kakalaba mo lang pagkatapos mo magsampay is laban mo ulit. Oh, no. Yes, utol. Ha, hindi naman sa ganon, kundi kailangan mo talagang humanap ng paraan na para mas lalo kang maaaliw. Ha, na mas marami pa talagang gawain dyan na mas importante pa sa ex mo. Okay? So yun ha, and then ito, yung pang-apat natin or yung pang-lima natin is pag-isipan ang pangarap sa buhay. Yes. Ito ha, kung palagi kang nakadepende dati sa ex mo, this time utol, kailangan mo talagang mag-isip or pag-isipan kung ano ang mas nakakatulong sa iyo na para magkaroon ka ng sarili mong source of income. Para maging independent ka. Na para hindi ka sasandal na lang. Lalong-lalo na sa paparating mo ng bagong boyfriend or na magiging bagong jowa. Ha, so, ganun pa man, mas importante pa rin talaga yung pangarap natin sa buhay natin. Kaysa sa mga partner natin, kaysa sa mga exes natin. Ha? Ito mga utulan ng bata ka. Wala kang ibang pangarap kundi yung goal mo sa buhay. Ha, kung anong gusto mong matupad, kung ano ka magiging paglaki mo, yes, yung magiging profession mo, di ba? Hindi yung magkakaroon ng jowa. Kuya Kiko, gusto ko paglaki ko is magkakaroon ako ng jowa. My God. Hindi ganun utol. Diba? So ito po dapat yung kailangan nating bigyan ng focus or ng tuon. Yung mga pangarap natin sa buhay. So once na hiniwalayan tayo, instead na mamimiss natin yung mga exes natin, mag-focus tayo sa kung ano man yung mga pangarap natin sa buhay natin. Magbalik tanaw ka utol sa mga pangarap mo. Okay? So yun ha, and then ito, yung pang-anim natin is i-improve ang sarili. Yes, like I said na rin dati, na hindi talaga ito mawawala, na kailangan nating i-improve yung sarili mo. Na kung hiniwalayan ka man niya, kailangan mo talagang itatak ito utol. Na ang pinakamagandang mentalidad talaga is ipakita mo kung sino yung sinayang niya. Kung ano ka sa banang huli, kung sino talaga yung panalo. Huwag mong hayaan na matatalo at matatalo ka na lang, nagmumukmo ka dyan, binabantayan mo yung siya at saka yung bago niya. So yung mas pinapalabas pa natin dito is sila pa yung bida, sila yung binabantayan mo eh. Instead na may sarili kang buhay na kailangan mo ring ibida utol, na kailangan mo ring i-improve, na kailangan mo rin talagang gawin yung pinaka-best version ng iyong sarili. Kasi ito ha, sa pagkakadapa talaga natin, yes, lahat po is mas lalong nag-e-improve. Ang bawat tao na nadadapa ay tumatayo po ito na mas lamang pa sa kung ano yung meron siya dati. Yes, mas nahihigitan pa natin. So ganun po yun, once na nasaktan ka, or lalong lalo na kapag namimiss mo yung ex mo, yes, magbigay focus ka sa sarili mo kaysa sa ex mo na yon na walang kwenta. Kaya nga ex, di ba? Dahil kinalasan ka, dahil nagkahiwalay kayo, na posible is may malaking problema na hindi talaga kayo magka-match. Okay? So yun lang po mga utol, sana nakatulong talaga yung video na ito, and then sa mga gusto akong makausap, i-PM nyo lang po ako sa aking FB page. Nandiyan po yung link sa ilalim sa my description box. So yun lang po, maraming salamat talaga. So ingat kayo, God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya nga